chapter 1, verses 1 to 2. At sabi niya sa ng ating Panginoon, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. In Him, sabi dito, in Him who created all things by Jesus Christ. Sa Colosas 1:13 hanggang 17, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos. Ito yung kontrobersyal. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa kalupaan siya ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Isa pang talata, Efeso 3:9. Ito, ibinibigay ko lang yung talata, pinaka-premise o kaunang talata ng Biblia para alam natin saan tatakbo yung ating pag-aaral. 3:9 ng Efeso, at may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Pero then, who created all things by Jesus Christ. Now, ang tanong na gusto natin pag-aralan ngayon at gusto natin malaman, ano ang itinuturo ng Biblia sa tanong na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng anak o sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Kasi lalabas parang dalawa ang Diyos. Amen ba? Amen. Sa kayo ba kayo sa pagkaunawa, mga kapatid? Lalabas sa talata na binasa natin, mayroong ama at may hiwalay na anak. Amen? Pero ito pa talaga ituturo ng Biblia na mayroong dalawang Diyos at magkahiwalay na persona. Alam natin sa Biblia, mga kapatid. Paunahin ko na po sabihin, sa pag-uunawa ng talata, mga kapatid, pinaka-the best na dapat gawin, basahin ang buong konteksto. Kung ang talatang 3 o talatang 9 ng 3 ng Efeso ay kinuha, basahin mula 1 hanggang matapos. Bakit? Maraming tao gagamitin ang talata, puputulin. Pero hindi ganon ang tamang pag-unawa. Meron po kasi batas o patakaran, o tawagin natin ay hermeneutics, mga kapatid. Ito ay siyensya o pag-aaral, mga kapatid, na nag-aaral, nagtuturo ng tamang pag-unawa ng kapitulo at bersikulo ng Biblia. O nakarating kayo na sa hermeneutics, yun ang ibig niya sabihin. Siyensya o pag-aaral, hallelujah. Magandang umaga tayo. Magandang umaga sa ating po mga bisita. Tatay tayo. Tama ko. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Talapahan ng Panginoon naman. Hallelujah. Kaya mo sila na nag-uwin? Oo, tinigil ka. Naglakan bangka. So, sige, welcome natin mamaya, mga kapatid. Hallelujah. Enjoy lang muna tayo. Masaya kami, nakasama ka namin. So, sabi mo kanina, sa tono kasi ng talata ng Biblia ay parang merong hiwalay na ama sa anak. Amen? At sabi ko rin kanina, na sa pag-unawa ng Biblia, basahin lahat ng talata para makuha natin ang pinag-uusapan. Amen? Para makuha natin yung tamang pinag-uusapan doon sa kapitulo. Amen? Kasi kung gagamitin natin isang talata, maliligaw talaga tayo, mga kapatid. Halimbawa, may mga paniniwala na hindi na daw dapat itaguyod ang bautismo. Kasi ang katwiran, ang ginagamit na talata, 3:16 ng 1. So isang talata lang.
Eh pagka ginamit talaga yun, maliligaw talaga ang tao. At sabi talaga na hindi na dapat ang bautismo. Pananampalataya lang. Pero babanggain ang Marcos 16:16. Babanggain ang unang Pedro 3:21 hanggang 22. Babanggain mga kapatid ang Roma Kapitulo 6. Maraming talata mga kapatid. Alam niyo po, isa sa natutunan ko sa akin, isang great defender ng Pentecostal, si Dr. David Bernard. Isa sa mga natuto ako sa kanya mga kapatid, yung tamang pag-unawa ng talata. Kahit gumagamit siya ng talata sa ibang kapitulo, yung konteksto mismo pabor sa kanyang sinasabi. Kaya natutunan ko, mga kapatid, na gusto ko ibahagi sa inyo, pagpasahin ng talata, buo talaga. Amen? Buo talaga mga kapatid. At hanapin natin yung tamang pag-unawa dito. Ang ginagamit natin pag-unawa ay kung tawagin ay apostolikong pag-unawa. Apostolic interpretation. Pag sinabing apostolikong pag-unawa, ito ay tumutukoy mga kapatid sa pagbabase. Pagbabase sa bagong tipan at lumang tipan. Amen? Kasi hindi natin dapat kalimutan merong luma. Bakit nagkaroon ng bago? Kasi merong luma. Nanggaling ang bago, ang programa ng bago galing sa luma. Ang katuparan ng ginawa ni Jesucristo sa bagong tipan, nahayag ito sa bagong tipan, na pinagmulan at pinagbasihan lumang tipan. Kaya dapat ang tao at ang lingkod ng Diyos na mga karanasan ng Panginoon, partikular sa doktrina, dapat ituring niya na ang lumang tipan kasama. Amen? Amen. At ito yung gagamitin natin ngayong paraan ng pag-unawa, apostolikong pag-unawa. Anong ibig sabihin? Ang tanong natin dito ay, anong ibig sabihin ng nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo? Ibig sabihin ba, dalawa ang Diyos? Hindi. Iisa lang ang lumikha ng langit at lupa. Iisa lang ang lumikha ng sanlibutan. Sa Genesis chapter 1 verse 1, napasimula nilikha ng Diyos. Singular to, nag-iisa to. Iisa lang, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. Diyos. Malakas 2:10, hindi mapapatunay na isa lang ang lumikha sa atin. Malakas 2:10, wala ba tayo lahat ay isang ama? Hindi ba isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawan ng paglililo bawat isa? Laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ng tipan ng ating mga magulang. So sabi ng Propeta Malakias, iisa lang ang Diyos na lumikha sa atin. Isaiah chapter 37, verse 16, O Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, na nakaupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang gumawa ng langit at lupa, hindi kayo. Amen. Tumutukoy lang sa ikaw. Singular pronoun, tumutukoy sa isa. Ikaw. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Sekundahan pa to. 44:24 ng Isaiah, o chapter 24, chapter 44, verse 24 ng Isaiah. Kaya ito sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay. Ako. Nandun pa rin yung patukoy na ako, tumutukoy sa isa. Na naglatag na mag-isa ng langit, na naglalatag ng lupa. So, lumang tipan pa lang yun, mga kapatid, hallelujah, ay busog na po tayo sa patunay na meron lamang iisang lumikha sa atin. Amen. Kaya dito pa lang sa tanong at argumento na si Jesus ba ay katulong ng Ama sa paglikha bilang anak sa pasimula bago likhain ang sanlibutan, masasagot agad natin na hindi totoo sapagkat meron lang iisang Diyos na lumikha sa atin. At ano ang papel ng ating Panginoong Yesus? Hallelujah, sa paglikha. Malalaman natin mamaya na ang naglikha at ang ating Panginoong Yesus ay iisa lang din, mga kapatid. Buksan natin ang Biblia sa Pahayag, chapter 21, verse 7. Ngayon, bigay ko sa inyo talata kung medyo mabilis, kailangan natin matapos ng oras. 21:7 ng Pahayag, ang magkatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ang nagsasalita dito, mga kapatid, ay ito'y pangitain. Diba si John ang binigyan ng revelation o pangipahayag, pangitain ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap baging ng kanilang kapanahunan. At ang sabi,
Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So kung tayo ay anak ng Diyos, ang tawag natin sa Kanya ay Ama. Sa katunayan, tinutukoy dito ni Juan, si Yeso Cristo. Na si Yeso Cristo kapag naging Diyos natin, tayo magiging anak niya, at siya'y magiging ama natin. Amen. So, sa makatuwid, indirectly o hindi man tuwira na sabihin, pero kaya natin patunayan sa talata din ito na si Jesus ang siyang ama at siya rin ang manlilikha. Marami pa yan mamaya, mga kapatid. Mababasa natin. Saksi tayo sa mga ngaral at pagtuturo ng mga saksi ni Jehovah. Magbabanggit na ako ng relihiyon pero gagamitin lang natin mga kapatid para matukoy yung kanilang aral. Hindi natin atakihin ang kanilang pamunuan, ang kanilang paglilingkod. Yung maling aral ang atin pong pupunahin. Sapagkat naniniwala ang mga saksi ni Jehovah na mayroong dakilang Diyos si Jehovah, mataas, kataas-taas ng Diyos ito. Katulad ito ni Yahweh, kaya lang ang Diyos na kanilang Diyos na nililingkuran ay Jehovah, pangalan. At mayroon pang isang Diyos na anak itong Jehovah, si Jesus Christ. Parang lalabas mga kapatid, mayroon pong senior na Jehovah at mayroong sa kanyang sakop na si Jesus na mighty God. Itong isa almighty, ang isa mighty God. Ilan na ang Diyos ngayon sa kanila? Dalawa. Pero kung Biblia ang ating pag-uusapan, ginagamit din kasi nila itong reference, itong 1:15 ng Colossus. Siya ang larawan ng Diyos na dinikita ang panganay sa lahat ng bagay. Kaya tinitindigan nila, dalawa ang Diyos. Si Jesus Christ, nilikha lang. Tingnan niyo po. So, ba ito? Si Jesus Christ daw ay nilikha lang ni Jehovah. At pagkatapos ng likhain, siya nang lumikha ng sanlibutan. Hindi ito sinusuportahan ng Biblia. Bakit? Isa lang ang lumalang. Amen. Ang ating Diyos na siyang ating Ama. Ngayon, hinanap ko sa pahayag, mga kapatid. Buksan niyo ang inyong Biblia sa pahayag 1:8. Meron katuruan dito patungkol kay Alpha at Omega. Alpha, wikang Grego to, ibig sabihin Alpha, pasimula, Omega, bukas. Welcome, Nay. David. Good morning po. Ang sabi ng 1:8 ng pahayag, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa King James Version, yung Biblia natin ginagamit, ito ang nakasulat. Ang sabi ng kataas-taasang Diyos, si Yahweh, siya ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang bukas. Tingnan mo ngayon sa New World Translation ng Jehovah's Witnesses. Ginamitan lang ng terminong Jehovah, pero ang content ganoon din. Ang sabi nila sa kanilang Biblia, English yun eh. Ang sabi sa Tagalog, I am Jehovah. Yung nakalagay, I am Jehovah. Ako si Jehovah, ang Alpha at ang Omega. Yung kataas-taas ang Diyos. Amen? Ano sabi ko po kanina? Huwag puputulin ang talata. Huwag puputulin ang talata. Tingnan nyo, 17 at 18 ng pahayag, Kapitulo 1. Anong nakalagay? Ang nakalagay dyan sa King James Version, mga kapatid, ganito. Hindi kasi kasama sa ano ko, pero dito nakalagay yan, mga kapatid. Pahayag 1:17 at 18. Natutok tayo, mga kapatid. Nagigits natin. Nawa, huwag ko yung mainit, mga kapatid. Hallelujah. Yan. At nang siya'y aking makita, siya matukoy. Sinong siya'y? Hindi ito kiniwan. Si Jesus ito. At nang siya'y aking makita, nasubasog ang waring patay sa kanyang paanan. At ipinatog niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. May karugtong pa 18. At ang nabubuhay. At ako'y namatay. Amen. Nakuha niyo po yung takbo ng istorya.
Ang sabi ni Alpha at Omega, ako'y nabubuhay, ako'y namatay. Amen. Tingnan natin ngayon sa Biblia ng saksi ni Jehovah. Tingnan ko, mga kapatid, Revelation chapter 1, verse 17 to 18. When I saw him, I fell as dead at his feet. And he laid his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last, and the living one, and I become dead. Mismong libro nila nagsasabi, si Alpha at Omega na tumutukoy kay Jehovah namatay. Ngayon, ang tanong natin dito, pwede ba tayong bigyan ng patunay ng kanilang pagtuturo na si Jehovah namatay? Wala silang may papakita. Wala silang masasabi na si Jehovah namatay. Sino lang alam natin namatay? Si Jesus. Amen. So, mismong libro nila sinasabi, si Jesus ang siyang Alpha at Omega. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga, hindi po nila ito tanggap, mga kapatid. Hindi po nila ito tanggap na si Yesu Cristo ay siya ang Alpha at Omega. Kasi ginigiit nila na si Alpha at Omega, si Jehovah ang kataas-taas ng Diyos. Kaya lang, sabi ko nga, context ko talagang susi. Bakit ang sabi ng talatang 18, si Alpha at Omega, siya ang nabubuhay at siya ay namatay? Kailanman hindi namatay ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Ang Diyos hindi namamatay. Iyan po ang gusto ko linawin. Ang Diyos hindi namamatay. Pastor, bakit si Jesus Christ? Ang namatay sa ating Panginoon Jesus laman. Mamaya mabasa ko yan sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Yung laman ang namatay, hindi yung kanyang pagiging Diyos. Kasi ang Diyos hindi namamatay. So mismo kahit ang King James Version at ang newer translation ng saksi ni Jehovah, sang-ayon na si Jesus Christ ang Alpha at ang Omega. Amen. So lalabas din sa kanilang libro kung tatanggapin nila, itong dalawa, isa. Amen. Kaya doon sa ikikiit din nilang panganay sa lahat ng bagay, dito pa lang mag-question na talaga ng maigi, mga kapatid. Ngayon, wag na po kayo matakot kumarap sa kanila. Meron tayong laban. Gamitin natin Biblia nila para mapatunayan natin mali ang kanilang itinuturo. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Natutuwa tayo, mga kapatid. Ano po ba kayo? Amen. Hallelujah. Isa pang patunay na si Jesus ang nanlikha bilang Diyos. Juan 1:10. Siya'y nasa sanlibutan, si Jesus. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ano sabi? And the world was made by Him. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Made by Him. Nakakita kayo ng isang aklat na sinulat ng isang manunulat o author. Di ba pag ang author ang gumawa ng isang aklat, nakalagay doon sa kanyang libro, written by, alam mo, pag ako gumawa ng isang libro, nilalagay ko doon, written by Jair Buenafe. Isinulat ni Jair Buenafe. So, ikabit natin dito sa argumento na ito na, ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Tagalog. Pero English, and the word was made by Him. Tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi, ginawa daw ang sanlibutan sa pamamagitan niya ang ating Panginoong Jesucristo. So siya ang manlilikha. Siya ang tinutukoy ni Isaias, ni Malakias, na iisang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Nakuha natin, mga kapatid. Tuloy pa natin. Kaya doon sa Colosas 1:15 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, si Jesus bilang tao, siya ay isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sila ay hindi dalawa, sila ay iisa. Masyado lang komplikado ito kung gagawin natin literal. Pero kung ipapaunawa ito ng Panginoon, kasi alam niyo, mga kapatid, itong bagay din na ito, hindi lang nangangailangan ng masusing pag-aaral. Ang kailangan din dito kapahayagan sa Diyos para madepensa mo na ang aral na ito na ang pagiging isa ng ating Panginoon Jesus ay hindi gawa-gawang aral, kundi mula sa Biblia, mga kapatid. So sa pamamagitan niya nilikha ang sanlibutan. Sa Gawa 3:15 at inyong
At inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Si Jesus, yung pinatay. Ikinagkwento kasi ni Apostol Pedro, doon sa mga nakasaksi sa mga apoteksto, itinuturo ni Apostol Pedro na si Jesus ang nagpagaling doon sa lalaking pilay. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Yung sabi ni Pedro at ni Juan, tila kami ko ay wala kami. Pero isang bagay bibigyan namin sa pangalan ni Jesus Cristo na taga Nazaret, lumakad ka. Amen? So yun ang sabi ng Apostol Pedro. Nangaral siya sa mga tao na inyo pinatay ang lumikha ng buhay. So ito ko niya si Jesus na manlilikha ng lahat ng bagay, maging ng buhay, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Inyong pinatay ang nagbibigay buhay. Mayroon pa ako naalalang talata sa Biblia o senaryo. Ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, gibain ninyo ang templong ito. Itatayo ko sa loob ng 3 araw. Amen. So kaya naniniwala tayo na ang bumuhay sa ating Panginoon sa Kristo ay ang kanyang Espiritu Santo. Walang ikatlong persona ang tumulong sa kanya para siya'y buhayin, kundi siya mismo bilang Ama at bilang Espiritu Santo. Siya ang bumuhay ng kanyang sarili mula sa mga patay. Doon sa salita, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Amen. Nakuha natin mga kapatid. 1-9. Sige, yan lang natin. I-note lang natin. Ito ko yung kanina talata. Unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagpataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kaya sabi ko kanina, namatay yung kanyang kalagayang laman. Hindi yung kanyang pagiging Diyos. Amen? Kasi kapag ang sinabi, namatay ang Diyos, medyo critical yun, mga kapatid, kasi ang Diyos makapangyarihan, hindi siya namamatay. Yung namatay lang ay yung katawang lupa. Kaya na siya nagkatawang tao kasi yun talaga ang disenyo sa kanya. Kinakailangan siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad sa kasalanan at maligtas sa impyerno. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon malinaw na yung namatay ay yung kanyang laman. Kung tawagin to sa Grego, psyche, yung pagka-Diyos, Zoe. Yung Zoe, hindi namamatay. Yung psyche, yun yung namatay. Kaya pag sinabi ng iba, bakit kayo sumasamba sa Diyos? Namatay siya. Oo, namatay si Kristo Jesus na Diyos. Ngunit muling binuhay pagkatapos ng 3 araw. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya ito sa sinasabi ng Efeso 3:9, at may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwaga na sa lahat ng panahon inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, and who created all things by Jesus Christ. Ang ibig sabihin ba nito ay meron ng walang hanggang anak na kasama ang Ama doon sa kanyang piling o sa kanyang trono? Hindi pa. Ang ginamit na termino ng bagong tipan, hindi eternal son, begotten son. Hindi Diyos anak, buktong na anak. Kaisa-isang anak. Pero hindi rin nangangahulugan na talagang siya ay nandoon na physically o persona bago likhain na sa limutan. Hindi ganoon. Kasi lalabas nga, dalawa na ang Diyos. 4:2 ng pahayag. Nakita ni Juan yung isang trono. At sa isang trono, may isang nakaupo. Amen. Hindi sila dalawa, hindi rin sila tatlo. Sila ay iisa. Kung gusto niyo
yung video nito mga kapatid, kaya pinapik ko ng video para at least ma-document din natin yung ganitong mga pag-aaral mga kapatid para mapakita natin ng mas maganda. Kaya kung hindi kayo nakatake note mula noong una, huwag kayong mag-alala mga kapatid, meron tayong video. Hallelujah. Kasi kung meron ng Diyos anak sa panahon ng lumang tipan, kailangan itong patunayan sa atin. Mana pa, hindi pa ito umiiral. Hindi pa nabanggit na mayroong Diyos anak o anak ng Diyos. Kundi laging kinakabit ay Diyos na siyang Ama. God, our Father. Wala pa, hindi pa umiiral mga kapatid ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man lamang ito nabanggit ng lumang tipan bilang Diyos anak, kundi ang Ama lamang. Ito niyo, Isaiah chapter 45 verse 5 to 6, tapos 22. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigtisan ka, bagaman hindi mo ako nakilala, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalulunan na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. So walang ibang kasama ang Panginoon. So ang ating Panginoong Jesus, siya rin ang Ama. Makuha pa natin yan mga kapatid. So wala siyang kasamang iba. Kasi gusto sabihin na yung paggalang, napaka walang katwiran. Kung sabihin ng Diyos na sila ay iisa sa 44:24 ng Isaias, tapos meron pala siyang kasama. Nakatin niyo mga yung logic. Napaka-illogical nun. Kung sabihin ng Diyos na isa lang ang may likha, tapos sinasabi ng ibang talata na meron siyang kasama. Pinatunayan lang ng Isaiah 44:24 na iisa lang ang may likha sa atin. At ito pa, Deuteronomy chapter 32 verse 12. Iisang Diyos lang ang nag-i-exist noong unang panahon. Deuteronomy 32 verse 12, ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Hallelujah. Amen. Amen. Ito pa, Awit chapter 86 verse 10, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagila-gilalas ng mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Hallelujah. Isa na ang Diyos. Hindi po pwedeng maging dalawa at hindi po pwedeng maging tatlo mga kapatid. O ang tanong, bakit nilalang ang mundo sa pamamagitan ni Jesus? At bakit ito ang ginagamit ng mga nagsalin na termino na sa pamamagitan ni Jesus nilikha ang mundo? Hindi ito nangangahulugan na meron siyang katuwang. Hindi. Kasi pag lumabas na ang Diyos mayroong katuwang sa paglikha, mahina siyang Diyos. Pero siya ay Diyos omnipotent, makapangyarihan, hindi siya nangangailangan ng alalay. Amen. Malinaw ang sabi ng Biblia, siya mag-isa ang nagdadad ng langit. Siya mag-isa ang lumikha ng lahat ng bagay. Ano sinasabi ng Biblia kapag sinasabi na nilikha ang sanlibutan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus? Ito nangangahulugan mga kapatid ng foreknowledge ng Panginoon. Pag sinabi foreknowledge, ito yung kanyang paunang kaalaman. Bakit? Kasi mula pa sa pasimula, hindi pa nalalala ng sanlibutan. Alam na ng Diyos na babagsak ang tao. Alam na ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Alam ko ang tanong nyo, bakit niya pa nilikha kung alam niya rin palang makakasala? Nilikha niya ang tao bilang basihan ng kanyang pagkakatawang tao. Ulitin ko, nilikha niya ang tao para maging basihan ng kanyang pagkakatawang tao. Amen. Bakit? Bakit? Naalala niyo ng paglikha? Unang nilikha, pangalan, Adan? Unang tao, Amen. Adan? Familiar? Amen. Unang nilikha ay Adan kasi nga mayroong susunod na Adan na magliligtas. Patunay, 4:17, chapter 4, verse 17 ng Roma,
Ay, dito naman tayo. Gawa 2. Gawa chapter 2, verse 22 to 23. Kayo mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaki pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin ang nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Ito yung foreknowledge ng tinutukoy ko. Sa foreknowledge ng Panginoon, nasa isipan niya na magkakatawang tao ako. Kasi ang tao ay magkakasala. Kinakailangan mayroong sumagip. Kinakailangan mayroong magligtas sa kanila. Pinatunayan ko na kanina pa na hindi nagkaroon ng ikalawang persona na anak ang ama. Kundi yung anak ay umiiral sa kanyang foreknowledge, sa kanyang paunang kaalaman. Babagsak ang tao, magkakasala ang tao, magkakatawang tao din ako. Amen. Amen? Kaya ito nabanggit ko kanina yung Adan. Dito sa Roma Kapitulo 5, talata 14. Roma chapter 5, verse 14. Ito yung sinasabi ko na yung unang Adan ang magiging father ng Diyos para dumating yung pangalawang Adan. Yung unang Adan, siya yung naging dahilan para ang tao magkasala. Yung pangalawang Adan, siya yung dahilan para patawarin ang nagkasala. Amen. Basahin natin. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala man ang tulad sa pagsalangsang ni Adan, na siyang anyo niyakong darating. Ibagsalin, si Adan ang anyo ng isang darating. Sino dumating? Si Yeso Cristo. Amen. Kaya pag sinasabi ng Biblia, nilikha ang bagay sa pamamagitan niya, foreknowledge ito ng Panginoon na ang ginamit niyang basihan ay ang kanyang creation para maganap yung kanyang pagkakatawang tao. Amen. Kaya yung tinawag niyang unang nilikha, Adan, bilang unang tao na ginawa. Kasi darating yung pangalawang Adan sa ngalan ng unang Adan. Kaya nga anyo. Si Adan ang anyo ng darating. O sinabing anyo, larawan. Siya yung anino, type and shadow ng darating na Kristo na magliligtas sa sangkatauhan. So may basaan tayo doon sa foreknowledge o paunang kaisipan, paunang kaalaman ng ating Panginoong Jesus. Ito pa sa Isaiah 46, talagang 9 at 10, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ganun kasi ang Diyos hindi ko sa typical na kaisipan ng tao. Sa tao hindi pa nangyayari, sa Diyos nangyayari na. Kaya nga sabi niya, ako yung Diyos na nagpapahayag mula ng wakas mula sa pasimula. Sa tao hindi pa nagpapasimula, hindi pa nakatapos. Sa Diyos nagsimula na at nagtapos na. Naalala niyo sa Isaiah, ang kaisipan ng Diyos ay malayo kaysa kaisipan ng tao. Ang plano ng Diyos ay malayo kaysa kaisipan ng tao. So ito yung kanyang foreknowledge. Ito yung kanyang paunang kaalaman. Nakita na ng Diyos. Alam niya na, babagsak ang tao, magkakasala ang tao. Pero nilikha niya ang tao para maging basihan niya ng pagkakatawang tao. Nawa na nakukuha natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya ano ang binabanggit ng Biblia? Patungkol sa plano ng Diyos na pagkakatawang tao. Isaiah 9:6. Yan ako ang sagot ng Diyos. Para bigyan patunay na ang Diyos na Espiritu ay magkakatawang tao, ito na 9:6 na Isaiah. Bakit? Tandaan niyo ha, ang Diyos, ang nag-iisang tunay na Diyos na siya ating Ama, yun yung ating Ama. Yun yung tunay na Diyos. Amen? Amen. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang
Diyos, walang hanggang Ama. Amen. Sino itong batang tinukoy na hula ni Propeta Isaias na darating? Si Jesus. Amen. Nakakabit kay Jesus yung titulo na walang hanggang Ama. Amen. Kaya kung siya ay hiwalay sa Ama, bakit natin iginigiit na siya'y tinatawag na walang hanggang Ama? Kung magkaiba pala sila, kung iba pala yung tatay sa anak, bakit ikinabit yung titulo ng tatay sa anak? So nangangahulugan, itong dalawa na to, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga dito pala, 9:6 ng Isaias pa lang, mga kapatid, ay busog na po ang kapilan ng pagiging isang Diyos ng Panginoon. Nakakalungkot kasi, maging iglesia ni Cristo ay tinatatwa ang bagay na ito. Alam niyo, ang kapilan nila, matatawa kayo eh. Wala naman mababasa dyan sa 6 na si Jesus talaga ang pinutukoy dyan. Napakalinaw na. Napakalinaw na. Amen? Bigyan niyo pa ng patunay? Sunod ka ng patunay? Akit nyo lang ng konti. 9:6, sila niya 1. Pababa. Diyan tumutukoy yan sa ating Panginoong Yesus na naganap sa Mateo chapter 12. Hallelujah. So mamaya, kalabitin niyo na ako kung gusto niyo mapag-usapan niya natin. Amen? So, patunay, si Jesus talaga tinukoy dyan na siya yung walang hanggang Ama na tatawagin. Amen? Kaya si Jesus Cristo ang Ama ay isa. No, may paglingkod ko pa na magkaroon pa tayo ng pag-aaral na hiwalay dito na kasi meron din pa silang ibang ginagamit, mga kapatid. Ito yung natutunan ko sa nagme-mentor sa amin, sa akin, mga kapatid. Pinapapalagi kasi nila na yung 1:30 at yung 1:21-22, pinakabit nila na si Jesus daw ay iisa sa layunin lang, hindi iisa ang Diyos sa Ama. So, magkaroon pa kayo ng pag-aaral na hiwalay dyan, mga kapatid. Mahaba ko sabihin ko yun. Kaya, may layunin ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan. May layunin ang paglikha ng Diyos sa tao. Ano itong layunin na ito? Isaiah 43, talatang 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So kaya pala nilikha ang sanlibutan. Nilikha ang mga anak, ang tao, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya, kung hindi nilikha ang tao, mahadlangan yung kanyang plano. Ulitin ko, mga kapatid, kung hindi nilikha ang tao, mahadlangan ang plano ng Diyos na kaligtasan. Kasi na yung tao yung kanyang naging basihan para siya'y magkatawang tao. Walang ibang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao. 1 Timoteo, Kapitulo 5, walang ibang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao. Si Yesu Cristo lang bilang nagkatawang tao. Hallelujah. So yun, yung foreknowledge o yung paunang kaalaman ng Diyos ay umiiral na. Kaya yung anak ay umiiral hindi sa persona, umiiral ang anak sa kaisipan. Nagtatrabaho na. Kaya alam niyo yung John chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Pag chinek niyo yan, mga kapatid, sa Greek translation, yung verbo na yan, hindi yan tumutukoy sa mismong anak o Jesus talaga na persona kasama noon, terse. Hindi. Kundi ang salitang Grego na ginamit doon sa verbo, logos. Ang logos, ibig sabihin ng logos, plano, kaisipan, diwa. So kung itatranslate natin sa Tagalog, nang pasimula, siya ang plano, siya ang kaisipan. Ang kaisipan ay suma sa Diyos at ang kaisipan ay Diyos. Hindi pa tapos. Talatang 14, at ang verbo at ang kaisipan at ang plano ay nagkatawang tao. Amen. Hallelujah. Kaya kung translation lang pag-uusapan, mga kapatid,
mahanapan tayo ng butas din. Kahit paano. Meron din problema yung mga nagsasalin. Pero kung original na salita ang pagbabasihan, walang mali doon. Mali lang yung pagkakopya ng iba, pero hindi mali yung pinopya. Amen. Hindi mali yung pinakopyahan. Salita ng Diyos yun. Medyo nagkamali lang sa pagsalin. Pero sa original na salin, walang mali tayong susupungan doon. So, ganito lang yun. Meron problema na ang tao ibabagsak, magkakasala. So, ang Diyos meron na agad solusyon. Sa kanyang kaisipan, magkakatawang tao ko. Kaya ang tawag, anak ng Diyos. Hindi Diyos anak. Kasi kapag ang ginamit na termino o ang ginagamit ng Biblia, Diyos anak, tapos na yung usapan. Hindi na ako magtuturo. Kasi pinatunayan ng salita ng Diyos anak, talagang pumiir na siya sa simula pa na. Wala pa yung paglalang. Wala pa yung paglalang sa libutan. Pero dahil ang ginamit na anak ng Diyos, may pinagmulan. Mamaya sa Galasa 4:4 malalaman natin mga kapatid. Amen? Nakuha natin mga kapatid. So hindi pala totoo na meron siyang kasamang literal na anak doon sa tabi. Kundi ito palang kasama ng Diyos, yun nasa kanyang kaisipan. Sa kanyang paunang kaalaman na magkakatawang tao ako. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, sabi ng Panginoon sa 1 Timothy 3:16, dakila ang hiwaga, iyaong nakayag sa laman. And without controversy, great is the mystery. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahayag o ang Diyos nagpakita sa kanyang laman. Hindi tumutukoy sa dalawa, kundi isa-isa lang mga kapatid. Amen? Kasi sabi nga ng unang Timoteo 2:5, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Now, pag narinig niyo yung taong si Kristo Jesus, hindi po rin ang mulugan na siya yung tao lang. Logic lang na simple. Bakit pa magkakatawang tao kung tao na sa una pa lang? Pero dahil ginamit niya yung katawan ng tao, hindi sabihin hindi siya nagkatao. Siya ay Diyos. Ginamit niya lang ang katawan ng isang tao para maging tao. Bakit? Kasi kinakailangan may mamatay at magbuhos ng dugo. Ang Diyos Espiritu, John 1:18, wala nakakita sa Kanya. 1 Timothy chapter 6, verse 16, ang Diyos hindi nakikita. Wala siyang laman. Wala siyang buto. Wala siyang dugo. So para siya ay magbuhos ng dugo, kailangan niyang maging tao. Sa katauhan ni Yesu Kristo. Kaya nung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay sa mga patay, wala sa libingan. Amen. Kasi yung katawang mismong namatay, yun din yung nabuhay na maguli sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ito yung plano ng Diyos sa atin. So, na-resolve na natin. Kapag sinasabi ng Biblia na nilikha ang bagay, ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ni Yesu Kristo, hindi tumutukoy na parang nilikha siya ng isa pang Diyos. Kasi pag ang takbo at ang kalalabasan, si Yesu Kristo nilikha lang, hindi siya Diyos. Hindi siya tatakbo at ang lalabas, hindi siya Diyos. Pero dahil siya ay Diyos, siya rin mismo yung manlilikha. Now, yung ginagamit na panganay doon sa 1:15, na panganay sa lahat ng bagay, kung tutuloy natin yung basa, doon sa 17, 16, 17 hanggang 18 ng Colosas Kapitulo 1, ang tumutukoy doon, siya ay panganay sa mga patay, panganay sa iglesia, panganay sa mga nabuhay na maguli. Amen. Amen. Ibig sabihin, panganay, tumutukoy sa kanyang pagiging tao. Amen. Hindi sa kanyang pagiging Diyos. Kasi ang Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms chapter 90, verse 2, kung di ako nakakamali mga kapit, basahin natin. Walang pasimula. Siya'y bukas sa walang pasimula.
ng awit. 90 yung pag naglako ka, walang bumili. So, no, Mabenta. joke lang. Mabenta. Pinapatawa ko lang kayo, mas seryoso po kayo. Awit chapter 90, verse 2, bago nalabas ang bundok, bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga nang walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Amen. Wala siyang pasimula bilang Diyos. Hindi siya pwede sabihin panganay. Kasi siya nga, wala siyang pasimula. Wala siyang beginning. Pero sabi na Alpha at Omega, siya yung nauna. Kasi wala naman tayong ibang Diyos. Itutukoy doon. Walang ibang Diyos iba sa kanya. Ako yung una. At wala rin huli. Kasi ako yung huli. Sabi ni Alpha at Omega, si Yahweh. So yung pangalan nito ko doon, talagang oo, amyan tayo. Kung kinakabit ito kay Kristo Jesus, yan ang dinideny. Pero linawin, ano yung pagkapangalan niya ito? Amen. Para ba sabihin na panganay dahil nilikha siya ng Diyos at katabi ng Diyos? Hindi. Ang pagkapangalan nito dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, siya ang pangunahin sa lahat ng nilikha. Siya ang pangunahin sa iglesia. Siya ang pangunahin sa mga patay at mula sa mga patay, siya ang pangunahin sa mga muling binuhay. Hindi naman tayo nagdi-disagree na talagang ang pangalan na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi sa kalagayan bilang Diyos, kundi sa kalagayan bilang tao. Amen. Kasi meron siyang dalawang kalikasan, tao at Diyos. 2:9 ng Kolosas yan ang patunay natin. Nananaan kay Jesucristo ang buong pagka-Diyos sa kahayagan ng laman. Sa mababaw na salin, likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Nawa na nakuha natin mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa pwedeng ang Diyos siya talaga ang panganay. Kasi panganay talaga. Hindi, tumutukoy lang ito sa ating Panginoong Jesucristo bilang nasa laman. Amen? Bilang nasa laman. So, ganun tatakbo yung programa mga kapatid. Amen? Ganun tatakbo yung usapin. Kaya sabi nila ang Trinity, hiwaga. Hindi. Para sa kanila ito'y mahiwaga, mahirap intindihin. Pero buti pa ang oneness, hindi mahirap intindihin. Hindi po sa pagmamayabang mga kapatid. Kaya po patunayan kahit Biblia sa Biblia lang. Wala nang Grego-Grego, walang Hebreo-Hebreo. Biblia lang per se. Kaya ng patunayan, meron lang iisang Diyos at ang Diyos na yan ay si Kristo Jesus. Pero mas maganda gamitan pa rin kasi ng Grego at Hebreo para doon sa original na salita para mas bigat-bigat at patunay. Kaya kahit Biblia lang ang pag-uusapan mga kapatid, kaya-kaya tumayo ng oneness Pentecostal. Na meron lamang isang Diyos at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Mapapag-aralan pa natin yan, yung tinig, yung kalapate. Gusto ko ibahagi sa inyo yan mga kapatid para alam natin kung ano ang ating isasagot at ano yung ating pagkaunawa yan ayon sa apostolikong pananaw at pagpapaliwanag. Amen. So gusto ko pa rin linawin isa pa, magkaiba yung foreknowledge sa predestination. Yung foreknowledge, paunang kaalaman ng Diyos, yung predestination, pagkatalaga daw ng Diyos. Ang predestination, o yung paunang pagkatalaga ng Diyos para sa kaligtasan, turo ko ni John Calvin. Si John Calvin, isang Calvinism, isa sa mga founder ng, sa istorya, siya isa sa mga founder ng Baptist, si John Calvin. Naniniwala na sapat na ang pananampalataya, hindi nakasama ang bautismo. Pero hindi ito sinasaayon ng Biblia sapagkat ang turo ni John Calvin, pati ni St. Augustine, na ang Diyos daw ay mayroong predestination. Kumbaga, ang Diyos para sa langit, tinalaga niya na kung sino lang yung maliligtas. Ito lang yung grupo ko maliligtas. Ito yung hindi may impyerno na ito. Naniniwala kayo doon? Gusto ko itanongin mga kapatid. Naniniwala po kayo doon na ang Diyos meron ng tinalaga para lang maligtas? Kasi di niya ibig lahat. Tama. Kasi kung gano'n ang pananaw mga kapatid, bakit pa siya nagkatawang tao? Pwede naman sa langit, piliin niya na lang. Ito yung maliligtas. Matigas ang ulo. Okay, impyerno yan. Hindi na siya dapat magkakatawang tao. Gusto ko sabihin ng papapagpagalan, nag-aksela siya ng panahon kung gano'n. Kung pipili lang siya ng ililigtas. At kung pipili ang Diyos ng ililigtas, walang impyerno kasi lahat gusto niya
Pero dahil merong free will o merong pagpili ang tao, bagamat gusto niyang maligtas lahat at nagkatawang tao siya, nasa tao pa rin ang pagpili. Hindi mo pwedeng kontrolin ang tao. Hindi mo pwedeng pangunahan ang tao. Desisyon ng tao. Ang malinaw na turo ng Biblia, hindi predestination. Ang malinaw na turo ng Biblia, conditional salvation. Ang kaligtasan may kondisyon. Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. May kondisyon ng kaligtasan. Hindi na talaga ang Diyos, ito lang, mga puputi lang yung maliligtas, medyo maganda-ganda lang, medyo pogi-pogi lang. Hindi ganun. Hindi nagsiselect ang Diyos. 3:9 ng unang Pedro, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsibad, sisi. Gusto niya lahat ng tao maligtas, pero hindi niya kukontrolin. Ibibigay niya yung desisyon sa tao. Sapat na yung ginawa niyang pagkakatawang tao. Doon na titimbang sa isip ng tao, sasampalatay ba ako sa Diyos o hindi? Amen. Nakuha natin mga kapatid. Totoo, gusto ng Diyos maligtas lahat. Pero talagang alam ng Diyos sa kanyang paunang kaalaman, may mga tao hindi susunod sa kanya. At may mga tao talagang mapupunta ng impyerno. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos. Mahal sila ng Panginoon, nilikha sila ng Diyos. Kaya nga sa nagkatawang tao, pampalubog sa kasalanan. 6:23 ng Roma. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, Walang ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan kamatayan. ay kamatayan. Datapwat. Yung datapwat, panibagong statement na dumudugtong sa negative. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Alala ko yung tanong kakay doon. Yung kanyang bisor ba yun? Yung kanyang katrabaho nagtanong. Ano yung paborito mong talata? Ika sa kanya. Sabi niya naman, medyo na ako kay Biblia eh. Inaaral ko pa, binabasa ko pa. Sabi niya, ako hindi ko tatanungin, sabi ng bisor niya. Paborito mong talata, Roma 3:23. Anong talata ng Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaulalian ng Diyos. Sabi niya, kaya hindi ka na dapat magsimba kasi hindi ka nakarapat dapat eh. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Pero nung gabi din yun, nasagot yung tanong. Kasi nung gabi lang din na yun, nasagot eh. Nung gabi lang din na yun, nalaman ko yung sagot doon. Sabi ko, kung merong 23, merong 24. Kaya sabi ko, huwag puputulin. Ituloy ang basa. Ano sabi ng 24? Ngunit kayo ay inaring ganap ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya kayo ay naging karapat-dapat. Hallelujah. So, totoo naman, hindi tayo naging karapat-dapat. Period ba? Hindi. Kuwit lang. Hindi tayo naging karapat-dapat. Kuwit. Ngunit ang Diyos ay mahabagin. Kaya tayo naging karapat-dapat. Ewan po kayo maniniwala sa ganong argumento ng tao, mga kapatid. Mas talagang maganda basahin niyo ang Biblia. Dito niyo makikita mga kapatid kung ano yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo bilang Diyos na Espiritu. Hallelujah. At nagkatawang tao siya sa katauhan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Praise God. Tignan ito, Daniel chapter 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba na may sa kaparusahang walang hanggan. Alam na ng Diyos. Isa ito sa propesya ni Daniel na marami tao tatanggap sa Panginoon, pero marami tao rin ikakailan nila ang Panginoon. Marami tao mga maliligtas mapupunta sa karayaan ng Diyos sa langit, pero marami rin mapupunta sa impyerno. Amen. So doon, sa ganung bagay, masakit yun sa parte ng ating Panginoon kasi nilikha niya ang tao. Pero kung ang tao mapapahamak, talagang wala nang magagawa ang Panginoon. Kaya ang Diyos nagtatawag. Amen. Nagtatawag pa rin ang Panginoon. At salamat sa Panginoon, hindi tayo nag-school. Natanggap natin yung tawag, hello Lord. Tinatawag mo pala ako. Praise God. Narito po ako, Panginoon. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Salamat. Hindi lang isang beses na miss ko lang, Panginoon. Napakaraming miss ko ng Diyos.
knowledge ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sa unang Pedro 1, chapter 18, verse 20, alam niyo kung ano ang pagtubo sa inyo sa walang magulang mamumuhay, na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinatubo sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o naubos tulad ng ito o bilang, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Piliin na siya ng Diyos ang gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. Hindi na mahulugan na nandiyan na siya. Parang ganyan. Ngayon, ginagawa niya yung exercise para sa higit. Mahal mo yung tao. Nakita yung mahal yung tao, nagkasala ka, mahal mo yung tao, bilang Diyos. Nak, baba ka. Hindi gano'n. Hindi niya inutusan yung kanyang anak. Ano sabi? Inutusan yung kanyang sarili. Amen. Kaya nga doon sa 3:16 na unang Timoteo, God was manifest in the flesh. Amen. Juan 1:1 nang pasimula siya ang verbo. Kaisipan, hindi ang plano. At yung verbo, nagkatawang tao. Hindi dalawa sila. Pareho lang, ama. Para kaya kung dinabos tayo ng dugo ni Jesus, ikutan, kaya bawal ang ginagawa. Kasi napakasagrado ng dugo mga kapatid. Kasi sa lumang tipan, parang paninawi, sinabi ng Panginoon, huwag kakain ng dugo. Hindi ng taba ng hayop. Bakit? Ang dugo ng lumang tipan ginagamit pang tubos. Kaya napakasagrado po nito. Kaya paumanin po sa atin mga kapatid, talata lang ng Biblia, katotohanan lang. Kaya po bawal ang dugo. Bawal ang dinuguan. Kasi napakasagrado ng dugo. Anong kinalaman ito? Pagkain lang namin pastor. Ito eh. Binawalan po natin ng respeto yung dugo ni Kristo ng ligtas sa atin. Kahit dugo yan ng hayop, kahit dugo yan ng baka, dugo yan ng manok, dugo yan ng baboy, ang dugo ay hindi dapat kainin bilang pagrespeto sa pinatubos sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Ni magbenta, kasi magiging kasakato din tayo doon. Ni magkatay, lalo na't kumain. Yan po ang totoong Biblia. Mamaya, tanongin niyo mga kapatid, kausapin natin ang Biblia. Ulit sa dugo na ito. Mula Genesis hanggang payag, meron susulatin mga kapatid. Mamaya, bibigyan natin yan. Tanongin niyo na ako, alam niyo sa akin mamaya, mga kapatid. At least, ipapakinggan natin na hindi talaga tama ang ginagawa. Yun yung sign natin at yun ang sign ng Biblia, mga kapatid. Amen? Amen. Yung kaya mo? Amen. Kung nakita mo na yung mga kumakain mga nadaan, ito yung reino ng Diyos, mga kapatid. So, buhat pala akong control sa bagay nito. Kalooban ng Diyos, lagi ang masusunod at alipin tayo ng Panginoon. Kung ano sabihin ng Diyos, sabihin natin. Mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So, dalangin ko mga kapatid ay so, kaya nga, kung tanggap niyo po yan, salamat sa mga, pero kung hindi pa, sinasabi niyo po kung ano sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kasi wala natin, dahil sa pinagaling natin na paniniwala, hindi bawal ang dugo. Kasi lahat ng pagkain ay, ang dugo hindi naman pagkain. Hindi pagkain. Hindi po kasama ang pagkain, ang dugo sa pagkain na nilinis. Hindi po. Kasi ang dugo, kahit saan tingnan, hindi siya pagkain. Parte siya ng katawan ng tao. Parte siya ng katawan ng hayop. So hindi siya pagkain. Latin, hindi siya kinakain. Amen. Kaya hindi talaga pwede ang dugo, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Meron pa katuwaan na sinasabi na yung anak ay nasa sinapupunan na ama. Sa Juan 1:18, hindi ko lang pagkamali. Yung anak daw ay nasa sinapupunan. So parang ang labas, ang ama nagbutis. Hindi tayo naniniwala doon. Bakit? Ang Diyos hindi ko ng tama nagbubutis. Ang Diyos ay Espiritu. Wala rin po nakakaalam na eksakto ng itsura ng kanyang eksaktong kalagayan. Pero isa lang ang gusto natin masabi, mga kapatid. Hindi siya katulad ng tao. Amen? So kung para sabihin na ang anak ay nasinapunan ng ama, ano ibig sabihin kung na siya yung inaanak? Yun yung gusto ko malaman. Yun yung gusto ko yung may sabi sa akin. Ano ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Siya yung inaanak at siya yung nasa sinapunan. Tingnan nyo. Sa Hebreo chapter 1 verse 5 to 6, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay pinaaking ipinanganak. Ngayon, tingnan mo natin. Napansin niyo ba? Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak. Ngayon, ibig sabihin, nauna pa ang mga anghel
So kung siya wala sa walang pasimula, nauna pa yung mga anghel sa kanya bago sa lalangin. Kung nilikha siya. So hindi totoo na siya ay buong eternal na nag-i-exist o na umiiral na agad sa bagong sa lumang tipan kahit wala pa yung paglalang. Tuloy pa natin. At muli nang dinadala, muli nang dinadala niya ang panganay sa kalupaan ay sinasabi, ito naman, dinadala may panganay. Ibigay pangunahin. Sa kalupaan ay sinasabi, asapahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Dito po kasi yung propesiya sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo na lumitaw siya bago likhain ang mga anghel. Lumitaw lang siya bago balikhain ang mga anghel. So nauna pa ang mga anghel. Saan siya nagkaroon ng sinapupunan? Hindi sa dyan. Sa kaisipan ng Diyos. Doon sa kanyang paunang kaalaman. Ang ginamit lang na termino sa nagsasalin Tagalog, sinapupunan. Ibig sabihin sa piling. Kaya nga, kasi po ang sinapupunan ng Ologa na tawag ng literal na chat, sa Lucas chapter 16, yung mayaman si Lazaro naman ay sa piling na Abraham. Ang ginamit din ng termino, nasa sinapupunan. Ibig sabihin ba si Lazaro ang sinapupunan ni Abraham? Sa Lucas na chat, hindi. Hindi pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Hindi pa pwedeng mangyari yun. Amen? Hindi pa pwedeng mangyari. Amen. Ginamit lang ang sinapupunan. Bakit? Para ipakita yung terminong Tagalog na nasa piling. So si Lazaro nasa piling ni Abraham, hindi sa sinapupunan literal. Maging ang anak ay nasa sinapupunan, hindi literal nasa tiyan, kundi nasa kaisipan, nasa piling ng Diyos Ama. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi pa ba kayo lahat ng ito. Galasa 4:4. Datapwat ang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ito yung pinangahawakan, lalatigit ni Brother Eddie Soriano. Na, ang Diyos, sinugo niya yung anak. So, merong anak at merong ama. Hindi naman natin tinutulan, mga kapatid. Ulitin ko po. Hindi natin tinutulan na merong ama at merong anak. Kaya lang, hindi tayo naniniwala na hiwalay ang ama sa anak. Doon tayo hindi naniniwala. Tanggap natin ang ama at ang anak. Bakit? Ito ay titulo ng nag-iisang Diyos. Kaya alam nyo, pag sinasabing Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ito yung gampanin ng nag-iisang Diyos na siya'y nahayag bilang Ama, manlilikha at dumangka ng lahat ng bagay. Bilang anak, sa ikadudubos na kasalanan ng tao at bilang Espiritu Santo na magbibigay ng kaaliwan at bagong buhay. Titulo to ng nag-iisang Diyos. Kaya nga, ang bigat dito, bautismo. Ito talaga yung panlaban ko eh. Ito yung panlaban natin. Meron pa nga tayong pastor na Pentecostal, sabi niya, kung meron 1 milyon, ipupost ako. Patunayan na ang bautismo ay sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Pero doon na hayag na yung tatlo ay may pangalan at ang tatlong iyon ay isa lang. Ang Ama ay may pangalan, ang Anak ay may pangalan, ang Espiritu Santo ay may pangalan. At ang pangalang iyon ay si Jesus 4:12 na nahayag mula sa langit. Bautismo lang. Sa bautismo lang. Kahit doon lang umikot ang talata, kahit doon lang umikot ang argumento, mga kapatid, kayang-kaya nating patunayan bilang mga apostoliko mananampalataya ng ating Panginoon na meron lang iisang Diyos na nahayag sa tatlo. Amen. Hallelujah. Kasi, kung ang salitang sinugo ay pangahawakan na siya ay nandoon na bago palikhain ang sanlibutan. Si Juan Bautista, sinabi rin ng Biblia, sinugo ng Diyos. Ibig sabihin ba si Juan umiiral na sa lumang tipan? Wala pa. Magpinsan na sila ni Jesus sa laman. Kasi si Juan ay anak ni Elizabeth at Zacarias. Amen. Pinanganak pinanganak si Juan sa bagong tipan. Hindi sa lumang tipan. So mali ang argumento na ang sinugo nanggaling sa pasimula. Wala. Pag sinabing sinugo, mga kapatid, hallelujah, ang ibig sabihin ng sinugo, in-appoint, itinalaga ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Ibig sabihin, mayroong kapanahunan. Halimbawa,
Itatalaga kita bilang tagapagturo. Ibig sabihin ba, nung una pa lang, itinalaga na kita? Hindi, ngayon lang. Meron lang partikular na oras at meron lang partikular na panahon para sa partikular na layunin. Nakuha natin mga kapatid. So ang salitang sinugo, ulitin ko, linawin ko, ang salitang sinugo hindi nangangahulugan na siya'y bumikiral na sa pasimula pa lang. Ang sinugo ay ginagamit na termino o katawagan sa isang bagay o kaganapan na tinalaga ng Diyos sa panahon. Sa panahon lang, may panahon at oras. Kaya kung ang anak ay sinugo ng ama, totoo talaga. Nasa kaisipan niya pa lang yun. Oo, nasa kaisipan niya pa lang yun. Pero hindi niya kasama bilang dalawang persona. O bilang katlong persona ng ating Panginoon. Ang pagsugo ay appointed time ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Ang ating Panginoong Jesus ay tinawag na apostol sa Hebreo chapter 3 verse 1. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagkatawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Tinawag siya apostol. Bakit ang ibig sabihin ng apostol? Sent. Sinugo. By appointed time. So hindi siya umiiral sa sinapupunan literal ng Ama. Hindi. Ito'y nasa paunang kaisipan ng Diyos. Doon siya nahayag. Doon siya unang ipinakita, mga kapatid. At pangalawa, pag sinasabing sinapupunan, naganap ito hindi sa panahon ng lumang tipan o panahon pa ng bago pa yung pagkalika. Ang sinapupunan, kinakabit ito kay Maria bilang kanyang ina sa lahat. Pag sinabi kasi sinapupunan, sino ba ang naging dahilan ng kanyang pagiging laman sa tiyan ni Maria? Ang sabi ng Mateo chapter 1, lililing sa iyo ang kataas-taasang Diyos. Amen? Amen. At ang isisila mong bata ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So siya ay nasa sinapupunan ni Maria, yes, sa laman. Pero naging tao na. Pero bago pa siya maging tao, siya muna'y naging Espiritu Santo. Nasa ideya, nasa kaisipan ng ating Panginoon bilang isang Diyos at nahayag lang bilang laman. Patunayan natin, Galatia 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nawa kayo makuha nito. Sa ilalim ng kautusan, hindi pa bago ang sanlibutan. Kasi pag sinabing ipinanganak bago ang sanlibutan, ibang usapan na po yun. Ibig sabihin, pag umiira na siya, wala pa yung kautusan. Pero ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Kaya nga ipinanganak siya noong panahon ni Maria. Bilang tao. Meron pasimala. Meron siya pasimala. Ang isa kasing doktrina ng Trinity, ang Father, Son, Holy Ghost daw ay co-eternal. Ibig sabihin, wala pa yung sanlibutan, nandiyan na silang tatlo. Yun yung kanilang paniniwala. Yun yung kanilang pananaw. Nandiyan silang tatlo. Nagkakaisa sila, co-equal, nagkakaisa, co-eternal. Ibig sabihin, wala pa sa pasimula, nag-iisisa sila. Pero, yung ganong paniniwala, ay hindi sinusuportahan ng Biblia. Hindi pininiwalaan ng mga apostol at hindi pininiwalaan ng mga propeta, bagkus ang kinikilalang iisang Diyos ay siyang Ama. At pinatunayan natin kanina na si Yesu Cristo ay siya rin ang Ama na nahayag sa laman. Kasi nga meron siyang dakilang layunin ang iligtas ang tao sa kamatayan. Gaya sabi ng Hebreo chapter 2 verse 9 and verse 14. Kaya itong bagay na ito, mga kapatid, ay nahayag na. Natapos na. Bilangin ko po ulit, ang pagiging anak ng ating Panginoong Yesus
may pasimula at mayroong pagwawakas. Kasama yan doon sa inahanda kong lesson para sa susunod nating pag-aaral. Doon sa John 10:30 at John 17 verse 21-22. Doon natin makikita mga kapatid. Doon ko mababanggit yan. Yung bagay po na yun. So, ito'y nahayag na. Ito'y tapos na. Nagkatawang-tawang ating Panginoon Jesus para sa ating kasalanan. Kaya tayo naglilingkod ngayon. Kaya tayo ay naligtas sa biyaya ng ating Panginoon Jesus. Nakuha niyo po? May tanong? May tanong po kayo mga kapatid? Napakahaba ho ng ating pag-uusap. Baka may tanong po kayo. Pastor, may tanong mo, Pastor. Sige po. Dito po, Pastor, sa... Mayroon. May tanong po, Pastor. Tayo po ay, di ba, binutis po sa tubig. Dapat ko po malaman ito sa... dapat ko sana malaman ang buod ng tubig. Tayo ay binutis mo sa tubig. Kasama ng Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo may ipinasya na isang katawan, ngunit maraming bahagi. At pagkatapos nun, may tinuro sa atin ang pinakamabuti sa lahat, ang pag-ibig. Ano po ang ano ito pagdating ng huli, yung napalog dito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang pinakanakilatulog po ay ang pag-ibig. Yun po kasi yung dapat ko sanang malinawan sa katanungan ko. Na kung ano yung mas matimbang sa tatlo? Hindi ba? Malinaw din po sa akin, Pastor, yung pinakalikali talaga yung Pag-ibig, oo. Ano po Yung yung dalawa ko yung gusto kong bakit po naging tatlo dito sa pag-ibig na yun. Bakit naging tatlo? Yung parang pinagpipilian. Tatlo po kasi yun, di ba, naka-add na Meron po kayo talata na gustong basahin at patunayan hango dun sa inyong tanong. Basahin natin para alam natin. Sa... Wala po ito 13. 13. O 13. Sige, basahin mo natin. Opo. O kasi, inano ko yung tanong. Hinahanap ko kinakapa ko yung tanong. Sige po, basahin natin yan. Unang Korinto 13. Datapat ngayon na natili at tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At ulitin po yung tanong niyo tayo. Ano yung tanong niyo? Patungkol po sa pinutis ko sa tubig, kasama ng kaloob ng Espiritu Santo. Oo. Sa Espiritu Santo, may pinasya. Ang ipinasya ay isang katawan, ngunit maraming bahagi. Paglipas po ng versikulo yun, may itinuro sa amin. Tinuro ang lahat, ang landas ng pinakamabuti, pag-ibig ko. Anong talata po yung itinuro ang landas ng lahat ng bagay? Sa 12. 12 ng unang Korinto. Opo. Ang talata ay 31 po. 24. Yaman ang mga sangkap nating magaganda. Third 31 po. 12:31. Sa tapat maningas ninyo nga sa akin ang dalang dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang dakilang kagaling-galingan. Dito po nahango yung tanong nyo. Tapos connected doon sa 13:13 ng unang Korinto. Tama? Gusto niyo malaman kung ano po itong dakilang kaloob? para magkaroon kayo kaloob. Okay. Yan ang pag-ibig.
dakilang kaloob na itinuturo ni Apostol Pablo. Alam niyo mga kapatid, kung papansinin niyo itong unang Korinto Kapitulo 12, ang konteksto nito mga kapatid ay patungkol sa Espiritu Santo na gumagawa sa atin at iba't ibang kaloob. Yan. Mga kaloob ito ng Espiritu Santo. Totoo naman, may iba-iba tayo ng kaloob, pero iisa lang ang gumagawa sa atin. Bakit? Kasi meron lang tayong iisang Espiritu Santo. Efeso 4, isang pananampalataya, iisang Espiritu, iisang Diyos, iisang bautismo mga kapatid, na ating pinaniniwalaan o itinuturo sa atin ng salita ng ating Panginoon. Ito sa isang mababansalit, isang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili. Para mas maintindihan natin, start tayo ng 4. Sige, basahin ko na sa una. Medyo mahaba lang ito mga kapatid. Ephesians chapter 4, Efeso 4, 1-6. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa ng kaitawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Balikan ko yung sinabi ko ngayon na, totoo, meron tayong iba't ibang kaloob, pero iisa ang gumagawa sa bawat kaloob. Ang iisang Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung sinabi ni Apostol Pablo, na mapanatili dapat itong pagkakaisas na kaloob ng Espiritu. Balik tayo sa unang Korinto Kapitulo 12, na ang sabi doon ni Apostol Pablo, 12:31, datapat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo. Ang isang daang kagaling-galingan. Ano itong dakilang kaloob na ito? Mula sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kasi dito rin sa 13 ng unang Korinto, ang sabi ng Apostol Pablo, kahit meron akong pag-ibig, kung wala naman akong magpapahinood, kagandang loob, ako'y nananaghili, o ano man ang aking gampanin, hindi ako magiging karapat-dapat o baliwala. Ano itong kaloob ito? Magandang tanong niya, tatay. Ano itong kaloob mula sa Espiritu Santo ng Panginoon? Naalala niyo ba sa 5:22 ng Galasa? Kung ano yung supreme evidence ng Holy Ghost na tinanggap ng isang tao? Amen. Pag-ibig. Amen. Sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ay Pag-ibig. pag-ibig. Ito yung higit na kaloob na gusto ni Apostol Pablo na itinuturo niya sa mga apostol, sa mga alagad, sa kanilang mga kababayan. At ang pag-ibig ay kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, bunga, ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak. Na, kaya nga doon sa 12, kung magsalita man tayo ng iba't ibang wika, magsipanghula ang lahat sa atin, kung wala naman tayong pag-ibig, baliwala ang lahat. Pag-ibig pa rin. Kaya doon sa 13 na unang Korinto, ang higit sa lahat, sa tatlo, pag-ibig. Kasi kahit may pananampalataya ka, kung wala kang pag-ibig, baliwala. Kung may pag-asa ka at walang pananampalataya at walang pag-ibig, baliwala. Sabi na ba ng kanta, pag-ibig nga ang susi ng lahat. Amen. Ito yung kaloob ng Espiritu Santo na dapat nasa sa atin, na dapat nating taglayin bilang isang Kristiyano. Bakit? Ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ito'y magpapatibay sa ating sarili. At ang pagpapahayag ng propesiya o hula ay papatatag sa iglesia ng Diyos.
sabi ng ikalawang Korinto Kapitulo 12. Pero higit pa man sa mga bagay na yan, meron tayong dapat na maging kaloob sa ating Panginoon. Yung pagkakaisa sa ngalan ng pag-ibig. Amen? Hallelujah. Dalayan ko rin sa Panginoon, meron tayong iisang hangarin at iisang pagkakaisa. Although hindi tayo magkakasundo dito mga kapatid, may mga iba tayong paniniwala, may iba tayong prinsipyo, may iba sa atin siguro galit sa pastor, may galit sa miyembro. Pero ganun pa man, dalangin ko magkaroon tayo ng iisang espiritu sa Panginoon. Amen. Lagi ko naman po ito sinasabi, pinapating sa atin. Lumalagong gawain ng Diyos, kailangan magbuo tayo. Amen. Meron ba akong sariling paniniwala? Meron akong against sa paniniwala ko? Isang tabi natin yan. Alang-alang sa hangarin ng Diyos at misyon ng Panginoon, magkalisa tayo. Amen. Ngayon, kung hindi tayo okay, kung hindi ka okay sa akin, maaaring ako hindi rin okay sa'yo, huwag natin idama yung gawain ng Diyos. Amen? Amen. Personal na bagay na yun. Ang hiningi ng Diyos, mga kapatid, yung pang-spiritual, hindi pang-personal. Pang-spiritual na bagay, alang-alang sa gawain ng Panginoon. Sa ngalan ng pag-ibig mula sa ating Panginoong Yesus na ipinagkaloob sa atin. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Kabusog ba? Ang haba na. Medyo mahaba yung ating pong paumanhin, mga kapatid. Medyo napahaba. Pero salamat sa Panginoon. Dahil kahit na medyo mahaba, alam ko natuto kayo, mga kapatid. Amen. Hindi pa nagtatapos ang lahat dyan, mga kapatid. Pwede niyo po akong kausapin sa bagay na yan. Pwede tayong mag-aralan sa bagay na yan para mas manawaan pa ninyo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Natutulog po ako. Praise God.